lalo na po sa salita ng Diyos. Okay? Ang aking pong i-share ngayon sa inyo na topic ay aking pong pinagkatang Christ is the answer in times of needs. Alam niyo po mga kapatid, pag dumating sa punto ng isang tao na nangangailangan siya ng maraming bagay sa buhay niya, marami siyang iniisip na paraan kung paano matutugunan yung kanyang pangangailangan sa buhay, anumang uri ng pangangailangan ito sa kanyang buhay. Pero mga kapatid, titiyain ko po sa inyo, anumang uri pangangailangan sa buhay ng bawat isa sa atin, emotionally, physically, financially, wala pong ibang makatutugon niyan, kundi ang ating Panginoon lamang. Kaya po, napakapalad po ng isang tao na talagang lagi po siyang nanghahawakan, lagi po siyang nananampalataya, lagi po siyang naniniwala na always God will provide sa lahat ng aspeto ng pangangailangan niya sa kanyang buhay. Okay, nais ko po kayong dalhin doon sa aklat ng Jeremiah chapter 33 verse 3. Sabi po ng Jeremiah 33 verse 3, "Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know." Makikita po natin na binanggit ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah na talagang tumawag lang tayo sa Panginoon. Taimtim lang tayong manalangin at magtiwala sa Panginoon sa anumang sitwasyon natin, anumang kalagayan natin, ang Panginoon ang may sabi. Tutugon siya, sasagot siya. The moment na tayo ay tumatawag ng buong puso, buong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yung mga bagay na mahiwaga na hindi pa natin nauunawaan, naiintindihan, ang pangako ng Diyos ay ipapaunawa sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang kailangan lang po ng bawat isa po sa atin, sa bawat anumang kalagayan at sitwasyon, na tayo po'y meron pong mga karatingan, tayo po'y meron pong mga pangangailangan sa buhay. Ang lagi lang po nasagot, magtiwala tayo, tumawag tayo, lumulot tayo ng buong kapakumbabaan, at ang katugunan ay ating pong mararanasan mula sa ating Panginoon Yesu Cristo. Okay, number 1 point. Do you need directions? Sa buhay ng bawat isang tao na bubuhay ngayon sa ibabaw ng mundo, itiyain ko po sa inyo, majority po nabubuhay sa ibabaw ng mundo ngayon. Kaya dumadaan sa iba't ibang senaryo, kapigati at kalungkutan ng buhay sapagkat sila po ay napapaliwara. Mapakaraming tao po ay napapaliwara, naliligaw ng landas, at even po ang maraming mga manampalataya sapagkat bumitaw, sapagkat lumihis ng landas, kaya naranasan po niya na siya po ay maligaw ng landas at dumadaan ngayon sa mga iba't ibang uri ng challenges at pagsubok ng buhay. Pero the moment na kailangan po natin ng gabay, kailangan po natin ng direksyon sa ating buhay, ang Diyos lang po ang tunay na makapagtuturo sa atin ng tamang landas patungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. In the book of Isaiah chapter 42 verse 16, God said, "And I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them." So makikita po natin na ang Diyos po ang may sabi na aakayin niya ang mga bulag. Siya ang tunay na aakay sa mga taong bulag. Sa mga sitwasyon ng buhay na parang nag-aapuhap na lang, wala nang makitang liwanag sa kanilang buhay. At ang Diyos din ang may sabi sa kanyang salita, napapatagin niya ang mga baku-bakong landas ng bawat isang taong tumatahak sa isang landas na baku-bako.
At siya din ang may sabi, nangako ang Diyos na kapag inakay niya ang mga taong nadidimlan sa mundong ibabaw na lilihis ng landas, ito'y hindi niya pababayaan. Kaya ang tunay na sagot sa bawat isang taong naliligaw ng landas ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po ba na ang tinutukoy po ng mga bulag ng Diyos sa kanyang salita sa aklat ng Isaiah ay hindi po literal na bulag, kundi spiritual blindness. Bulag sa spiritual. Kumbaga po ay naliligaw ng landas, kaya napapariwara ang buhay sapagkat hindi nila nakita, hindi nila naunawaan ang tamang pananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang isang tumatrabaho kung bakit maraming tao, even ang maraming kabataan ay naliligaw ng landas, napapariwara ang buhay sapagkat merong isang makapangyarihang puwersa na walang iba kundi si Satanas o ang Diablo na sinisira niya, winawasak niya ang kaisipan at damdamin ng maraming tao, maraming kabataan, babae at lalaki para hindi nila maunawaan ang tamang pananampalataya kay Jesus sapagkat alam ng kaaway kapag ang bawat isang tao ay nakaunawa, nakaalam ng tamang pananampalataya, ito ang mag-aakay sa kanya sa isang landas na matuwid patungo sa kalooban ng Diyos. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng sanlibutang ito na walang iba kundi si Satanas. Ang trabaho po ni Satanas ay bulagi ng kaisipan, pangunawa ng napakaraming tao para hindi nila maunawaan na si Jesus ang tunay na daan ng buhay na walang hanggan. Maraming tao may relihiyon pero walang tamang pananampalataya. Kaya ang taong walang tamang pananampalataya at relasyon sa Panginoon, nabubulag ang kaisipan at pangunawa at ito nagiging sanhi kaya siya ay nalilihis ng landas. Kaya mga kapatid, makikita natin na kapag tayo po ay nangangailangan ng tamang landas, tamang maglilid sa atin, tamang buhay sa ibabaw ng mundo, ang kailangan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Second point, do you need to forgive? Alam niyo mga kapatid, ang tao minsan nahihirapan na magpatawad. Lalo't kung napakarami na niyang mapapait na senaryong pinagdaanan sa buhay. Naalala ko po yung kwento ng ating Panginoon dun sa aklat ng Matthew chapter 18 verse 23 up to 35. Ito yung isang parable teaching ng ating Panginoon na patungkol sa paghahari ng Diyos. Sabi ng ating Panginoon, merong isang hari na yung kanyang mga alipin ay may mga utang sa kanya at gusto na niyang singilin. At ipinatawag niya ang kauna-unahan na kanyang mga alipin na may napakalaking pagkakautang sa kanya. Itong unang-unang pinatawag na may malaking pagkakautang sa kanya ay nagkakautang ng 10 milyon. Tang sabi ng hari, ibenta nyo yan kasama ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak at ang kanyang mga ari-arian at ang pagbibilhan upang makabayad siya sa akin. Pero ito pong lalaking ito ay nagmakaawa, nagpahinuhod doon sa hari na bigyan pa siya ng sapat na panahon sapagkat nais niyang bayaran yung kanyang napakalaking pagkakautang. At yung hari ay naawa sa kanya. Kaya sige, pinatatawad kita. Bibigyan kita ng sapat na panahon. Sige, humayo ka. At paghayo po ng lalaking ito, nakita niya ang kanyang kapwa alipin na may utang sa kanyang 500. At pag
pagdaka po iti kanyang siningil, sinunggaban niya yung kanyang kapwa alipin na may utang sa kanyang 500. 500 lang po ang utang sa kanya, pero pagdaka ay iti kanyang pinwersa, sinaktan, sinakal dahil hindi makabayad. Iti nakaabot sa pagkakaalam ng hari, kaya pinatawag po siya. Napakasama mo. Ikaw yung utang mo, bigyan kita ng sapat na panahon, nakiusap ka, pinatawad kita. Pero nabalitaan ko na ikaw ay may pautang na ng 500, pero pagdakay sinaktan mo, pinwersa mo yung kapwa mo alipin. At siya ngayon ay ipinabilanggo, ipinakulong hanggang siya makabayad sa utang. Sabi po doon sa aklat ng Matthew chapter 18 verse 23 to 35, ganito rin ang mararanasan ng bawat isang tao na hindi marunong magpatawad. Hindi rin sila patatawarin ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, tayo po ay napakalaki ang ating pagkakautang sa Diyos. Minanang kasalanan, ginawang kasalanan, sinadyang kasalanan, lihim na kasalanan, at napakarami pang kasalanan. Pero alam niyo po mga kapatid, namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo para ipuli paid, para bayaran lahat ang ating mga pagkakautang. Na hindi tayo sinumbatan, hindi tayo kinuwestiyon ng Diyos, sa kabila ng napakalaki nating pagkakautang, binayaran ng ating Panginoon. Pero minsan, tayo po mga kapatid, hirap na hirap po tayong magpatawad. Sapagkat sa mga taong nakagawa sa atin ng di maganda, sa mga tao pang gumawa sa atin ng di maganda, nahihirapan po tayo magpatawad. Pero sabi po ng Bible, doon sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Kaya mga kapatid, do you need to forgive? Kailangan po natin makapagpatawad. Sapagkat kung hindi tayo matututong magpatawad sa mga taong gumawa ng hindi maganda sa atin, o sa kahit sino pa man, ang sabi po ng Matthew chapter 6 verse 14 to 15, hindi rin tayo patatawarin ng ating amang nasa langit. Kaya mga kapatid, kung dumating isang araw na may gumawa ng hindi maganda at pangit sa atin, o magpahanggang ngayon, meron pa rin po tayong mga saloobin sa ating damdamin na hindi po tayo makapag-forgive, ito po yung tamang panahon mga kapatid na tayo po'y dumulog sa ating Panginoon Diyos at humingi po ng Spirit of forgiveness upang tayo matulungan ng Diyos na makapagpatawad. Sapagkat ang Diyos ang unang nagpatawad at umibig sa atin. Kaya sa Diyos din natin po pwedeng hingin yung Spirit of forgiveness na naranasan ng bawat isa po sa atin mula sa ating Panginoon. Sapagkat ang kaaway, siya po ang naglalagay ng hinanakit, galit, sama ng loob sa bawat isang tao para hindi makapagpatawad, para magkaroon ng puot at galit at para makagawa ng mga bagay na pagsisisihan habang buhay. Pero ang Diyos, ang tunay na nagturo sa atin kung paano tayo makapagpapatawad. Ang tanong, papaano kung paulit-ulit na ginagawan tayo ng masama ng ating kapwa o ng sino paman? Ito po ang tanong. Pero po, ang sabi po ng Matthew chapter 18 verse 21 to 22, minsan, lumapit po si Pedro sa ating Panginoon at nagtanong. Sabi ni Pedro sa ating Panginoon, Guro, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid? 7 beses po ba? Ito yung sinabi po ni Pedro na matatagpuan doon sa Matthew 18 verse 21 to 22. Tanong niya, sagot din niya. Ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba?
Pero tumugon ang ating Panginoon at sinabi ng ating Panginoon, sinagot si Pedro, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi sabi doon sa Matthew 18 verse 22, I tell you, not 7 times, but 77 times. Ito ang sabi ng Panginoon. Not 7 times, but 77 times. 70 ulit pa nito. Kaya makikita po natin, kahit paulit-ulit, na tayo po'y ginagawa ng pangit at masama ng ating kapatid, ng ating kapwa, ang turo sa atin ng Panginoon, unlimited forgiveness. Sapagkat yan po ang ginawa sa atin ng Panginoon. Kung ano po yung tinuro niya, ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya mga kapatid, the moment na tayo po'y may nararamdaman na hindi magandang saloobin, hindi magandang kaisipan, tayo po'y patuloy lang na dumulog, magpakumbaba sa Panginoon, humingi po ng spirit of forgiveness, at kapag ito po'y naranasan po natin, makakaya po nating magpatawad. At isipin po natin na tayo wala pang ginagawang masama't matuwid sa Diyos, pero nakuha na tayo po'y ibigin at mahalin, patawarin ng ating Panginoong Jesucristo. How much more ang bawat isa po sa atin na hindi natin kakayanin makapagpatawad kung mismo ang anak ng Diyos, ang bugtong na anak ng Diyos ay nakuhang magpatawad, tayo pa kaya? Kaya mga kapatid, ang Panginoon ang makatutulong sa bawat isa po sa atin para po tayo ay makapagpatawad. Next point, do you need to forget? Kailangan mo bang makalimot? Alam niyo po, minsan ang isang kahinaan ng napakaraming Kristiyano at mananampalataya ay yung pinagdaanan niya ng 10 taon, 20 taon, 25 taon ay hindi niya malimot-limutan. Yung mapapait, masasakit na kanyang pinagdaanan sa kanyang kapwa, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa mga taong gumawa sa kanyang di maganda, ito'y patuloy niyang paulit-ulit na binabalikan. At ito ang nagpapahirap at nagbibigay sa kanya ng pait at kirot at sakit sa kanyang puso't damdamin. Alam niyo po, yan po talaga ay napakahirap na senaryo na maranasan ng isang tao. Sapagkat yan ang trabaho ni Satanas na patuloy niyang i-rewind, patuloy niyang i-remind sa bawat isang Kristiyano ang mapapait na pinagdaanan niya sa buhay. Naalala ko po yung testimony po ng pinaka-head ng Christ Center Fellowship na si Peter Tanchi. Isa po sa pinakamalaking church sa ating pong bansa na matagpuan po sa Ortigas, ang CCF, si Pastor Peter Tanchi. Alam niyo po ba ang testimony po ni Pastor Peter Tanchi? Habang siya naglilingkod sa Panginoon, nagpapastor, during that time na maliit pa lang po yung church niyang pinangungunahan. Kasagsagan ng kanyang paglilingkod, pagba-Bible study, yung kanyang anak na babae po ay ginahasa. Gaano po kasakit yun na naglilingkod ka ng tapat sa Diyos. Ibinigay mo yung buhay mo sa Diyos. Na buong buo kang naglilingkod sa Panginoon. Pagkatapos pinabayaan ng Diyos, yung anak mong babae ay magahasa. Gaano po kasakit yun? Wala pong kasing sakit yun. Na kung papaanong yung anak mo, iniingatan mo na madupilas, iniingatan mo na magkasakit, ibinibigay mo yung the best sa kanilang mula pala sa pagkasanggol, paglaki, pinag-aral mo, binihisan mo, iniingatan mo, tapos naglilingkod ka sa Panginoon, pero hindi na ipagtanggol ng Diyos. Nagahasa. Pero alam niyo po ba, ito po yung isang example sa isang tao na kung papaanong dahil siya'y tapat na naglilingkod sa Diyos, nakuha niyang patawarin yung mga taong gumahasa sa kanyang anak.
Di niya ginamit yung kanyang kamay para ito'y paghigantihan at balikan ng masama. Nakuha niyang patawarin itong mga taong ito kahit napakasakit yung ginawa sa kanya. At hindi ito naging dahilan para sumbatan niya at sisihin niya ang Diyos at magsimula siyang magkaroon ng napakalaking question mark na kayang-kaya naman ingatan ng Diyos yung kanyang anak sapagkat siya naglilingkod sa Diyos, pero bakit hindi nagawa na ingatan ng Diyos yung kanyang anak para hindi magahasa? Wala pong question. Walang pag-aalinlangan. Ipinasa Diyos niya, ipinagkatiwala niya po lahat sa Diyos at siya po ay nagpatawad do sa mga taong gumawa ng hindi maganda sa kanyang anak. Ano po ang naging bunga? Ngayon po, si Pastor Peter Tanchi, ang isa sa pinakamalaking church sa ating bansa. Yung church po niyang ipinatayo sa Ortigas, ang business center doon po sa Ortigas, kung mapupunta kayo, ang halaga po halos ay 2 bilyon piso. Ganun po siya pinagpala, ibiniles ng Diyos, sapagkat may dakilang purpose pala ang Diyos sa kanyang buhay. Minsan mga kapatid, hahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa mabibigat na pagsubok ng ating buhay. Pero titingnan ng Diyos kung papaano natin gagawin, kung papaano natin ia-approach, kung papaano magiging hakbang natin sa mga panahon na ito na parang kung papaano mong i-handle ang iyong puso't isip at kung papaano mo gagamitin ang tamang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Tinatanaw ka lang ng Diyos kung papaano mong gagamitin ang iyong sarili sa mga panahon na parang puputok, sasabog ang iyong damdamin. Pero ang tanong, ikaw ba'y mananatiling tatayo pa rin at maninindigan, magtitiwala sa kalooban at nais ng Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay? Kinalimutan ni Pastor Peter Tanchi ang napakapait na senaryong pinagdaanan niya. Natuto siyang magpatawad. Natuto siyang kalimutan ang mapait na yon at nagpatuloy na sumunod na maglingkod ng buong katapatan sa Panginoon Diyos. Hindi nagpaapekto sa napakapait at napakasakit na kanyang pinagdaanan sa kanyang buhay, bagkus nilimot niya ito at natuto siyang magpatawad sa tulong at biyaya ng kanyang Diyos na pinaglilingkuran. My beloved brothers and sisters, the same thing with us. Hindi maiiwasan minsan sa buhay natin, whether you like it or not, dadaan tayo sa mga ganitong senaryo. Huwag naman sana yung kamuka ng naranasan ni Pastor Peter Tanchi. Pero paano natin ito i-handle? Paano mo i-handle yung mga ganitong sitwasyon? Magpapa-apekto ka ba? Bibitaw ka ba? Manghihina ka ba? O patuloy mong ipagkakatiwala ang lahat ng bagay? Hihingi ka ng tulong sa Diyos na ikay makapagpatawad at makalimot sa mga masakit na karanasan na pinagdaanan natin lahat. Kaya mga kapatid, do you need to forget? Sabi dito sa Luke chapter 9 verse 62, sinabi sa kanya ni Jesus, ang sinong nag-aararo at palaging lumilingon at hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Na isang powerful word ng ating Panginoon. Na ang sino man daw nag-aararo sa bukid, habang nag-aararo siya, pero palagi isang lumilingon, pero ang sinabi ng Panginoon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Listen carefully. Ang sino mang tao na sumusunod sa Panginoon, pero sa kanyang pagsunod sa Panginoon, paglilingkod, lagi niyang binabalikan ang mapapait
na kanyang naranasan. Lagi niyang binabalikan sa kanyang isip at damdamin yung mga taong gumawa ng hindi maganda sa kanya. Lagi niyang binabalikan yung mga hindi magagandang karanasan sa buhay niya habang siya naglilingkod. Ang sabi ng Panginoon, hindi siya karapat-dapat na pagharian ng Diyos. Kapag naranasan po natin na tayo naglilingkod, pero hindi tayo pinaghaharian ng Diyos, hindi tayo sinasamahan ng Diyos, kapatid, ito ang napakabigat at napakalungkot na senaryo na mararanasan ng isang tao, sapagkat hindi niya mararanasan ang biyaya, ang pagpapala, ang pagsama at gabay ng Diyos. Sapagkat ang paghahari at pangunguna ng Diyos ay hindi sumasa kanya, sapagkat patuloy siyang lumilingon, patuloy niyang binabalikan yung mga mapapait at mahasakit na pinagdaanan niya, at magpahanggang ngayon nandun yung sakit, nandun yung kirot, at parang gusto niyang maghiganti. Kaya sabi ng Panginoon, ang nag-aararo na hindi na patuloy na lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Mararanasan po natin, mga kapatid, na tayo'y paghaharian, tayo'y sasamahan, tayo'y pangungunahan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, kapag tayo po'y nakapokus na po sa ating paglilingkod, sa ating ginagawa na pagsunod ng buong katapatan sa Panginoon. Kaya lahat ng gagawin natin, lahat ng ating paplanuhin, sasamahan tayo, papatnubayan tayo, gagabayan tayo, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Si Apostol Pablo, tingnan niyo po yung isang katangian niya. Sabi doon sa aklat ng Pilipos, chapter 3, verse 13 to 14. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan. At sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na buhay na hahantong sa langit. Tingnan niyo po yung sikreto ni Pablo. Ang dami niyang pinagdaanan ng mga sakit, mga makikirot, pinahirapan siya, nilatiko siya, binugbog siya, ibinilanggo siya. Pero sabi ni Pablo, nililimot ko ang nakaraan. At nagpapatuloy ako sa hinaharap upang makamit ko at makamtan ko ang hangganan patungo sa kalooban ng aking Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo makapagpapatuloy tungo sa hangganan habang hindi natin nililimot sa ating isip at sa ating damdamin yung lahat ng mapapait at mahasakit na pinagdaanan natin. Yung lahat ng mga taong nagbagsak at gumawa at lumait at gumawa ng hindi maganda sa atin. Lahat yan ay kailangan limutin natin para makapagpatuloy tayo at maranasan natin ang pagsama at paghahari ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. We need to forget. Kapag nais nating gustong makalimot, ang susi lang ang ating Panginoon. Habang nagpapatuloy tayo ng tapat na sumusunod sa kanyang kalooban na may kapakumbabaan, hindi mo namamalayan yung lahat ng mahasakit, mga pighati na ating pinagdaanan sa napakaraming tao, unti-unti, inaalis ng ating Panginoon. At kapag nangyari yun, mga kapatid, magiging magaan, magiging matiwasay, magiging payapa ang ating isip at ating puso.
At tayo sa bawat araw, magiging isang bagong bukang liwayway lagi ang ating gising. At lagi tayo magiging may ngiti sapagkat wala na yung mga kirot, hinanakit, galit, sama ng loob sa ating damdamin, sa ating puso at isip sapagkat ito'y hinayaan na natin limutin sa tulong ng ating Panginoon. Kaya mararanasan natin yung pangunguna. Mararanasan natin na tayo ay makikingdamize. Paghaharian tayo ng Diyos. Mararanasan natin na ang Diyos ang naghahari sa atin, ang nagkukontrol sa atin. At kapag ang Diyos na ang nagkukontrol sa atin, tayo na sa ilalim ng kanyang paghahari. Ito po ang isang napakagandang sitwasyon na mararanasan natin sa mundong ibabaw na kapag ang Diyos na ang naghahari sa ating mga buhay. Pero habang tayo ang naghahari, habang tayo ang nasusunod, habang tayo ang nagro-rule sa ating sarili, hindi natin mararanasan ang pagsama at kapangyarihan at presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Next point, do you need patience? Nangangailangan ka ba ng katyagaan? Nangangailangan ka ba ng pagtitiis? Yan ay magmumula lang sa ating Panginoon. In the book of Hebrews chapter 10 verse 36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Kinakailangan po tayo ay maging matyaga, maging matiisin at ang pangako po ng Diyos para masunod natin ang kalooban ng Diyos at sa pamamagitan ng ating pagiging matyaga, pagiging matiisin, ito ang magiging daan para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. At kapag nasunod natin ang kalooban ng Diyos, tatanggapin natin ang mga ipinangako ng Diyos sa ating mga buhay. Napakalaki palang impact sa buhay ng bawat isang Kristiyano na ikaw ay maging matyaga, ikaw ay maging matiisin sa lahat ng iyong ginagawa para sa Diyos. Kasi habang ikaw ay nagiging matyaga, habang ikaw ay nagiging matiisin, iyan ang magiging dahilan kaya mo masusunod ang kalooban ng Diyos. Kasi kapag nawala na po yung katyagaan, yung pagtitiis natin sa pagsunod sa Panginoon, hindi natin magagawa yung kalooban ng Diyos. At kapag nagagawa natin yung kalooban ng Diyos, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, in the book of Matthew chapter 10 verse 36, yung mga pangako ng Diyos, mararanasan natin. May experience natin kung ano ang ipinangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya po yung tinatawag na highly favor, hindi mo man yan hinahanap ang pinakamataas na pabor na magmumula lang sa Diyos. Kusa po yan darating kasi nandun ang katyagaan mo, nandun ang pagtitiis mo na sumusunod ka ng buong katapatan sa Panginoon. Pero kaya minsan bumibitaw, nawawala ang pagtitiis, ang katyagaan ng napakaraming Kristiyano at mananampalataya. Merong isang kaaway, merong isang dyablo na laging nagbubulong, na laging nagpupus, laging nangungusap sa bawat isang Kristiyano na tumigil ka na, walang nangyayari sa buhay mo, walang mapapala ka dyan. Yan lagi ang bulong ng kaaway sa bawat isang mananampalataya. Kaya yung patience, yung katyagaan, nawawala. Kaya isang araw, yung mga Kristiyanong ito na tumigil, huminto, lalong napapariwara, lalong nalilihis yung kanyang landas sapagkat nawala yung kanyang patience. But the more na tayo patuloy na nagiging matyaga, patuloy na nagiging matiisin, kahit napapagal ka, nahihirapan ka, nasasaktan ka, hindi maganda ang sitwasyon, pero patuloy mo lang ginagawa ang mga bagay na hindi makapagpapasaya sa iyo, kundi makapagpapasaya sa Diyos. Itinutuloy mo lang ang mga bagay na ginagawa mo na alam mong ito'y makapagbibigay ng karangalan at kasiyahan sa Diyos. Handa ka magtiyaga, handa ka magtiis. At the end of the day,
Kung ano ipinangako ng Diyos, tutuparin yon ng Panginoon sa ating lahat. Sabi ni David, di ako nagkakamali, Psalm 37:25, sabi ni David, sa tanang buhay ko, wala akong nabalitaan na sa isang taong tapat na naglilingkod sa Diyos, ito'y pinabayaan o kaya'y naging hampas lupa. So ano ibig sabihin ni David? Sa kanyang buhay na pinagdaanan sa mundo, lahat ng kanyang nakita na tapat na naglilingkod at sumusunod sa Diyos, hindi niya nakitang pinabayaan, naging hampas lupa ang mga taong ito. Sapagkat tapat ang Diyos sa kaniyang pangako. Kapatid, maaaring sa ngayon, parang malabong tubig. Yung ginagawa mong pagsunod, ginagawa mong sacrifices, ginagawa mong paglilingkod, parang hindi mo makitang klaro ano ba ang direksyon nito. Bakit ba ginagawa ko to? Maaaring iyan ang nararamdaman mo, sapagkat yan ay pinagdaanan ko sa buhay ko. Sa panahon na napakalabo, yung tubig sa harapan ko, habang naglilingkod ako ng buong katsagaan sa Panginoon, pinagtatawanan, kinukutya, pinagchichismisan, pinagtutulong-tulungan. Pero ang isa lang natutunan ko, nagpatuloy ako ng buong katsagaan. Nagtiis ako sa mga panahon na napakahirap. Na parang wala ka ng kasama, wala ka ng kakampi, hindi mo na alam kung sino totoo sa iyo. Pero alam ko lang, meron akong Panginoon na tapat na pinaglilingkuran. Hanggang dumating isang araw sa pagpapatuloy na may katyaga at pagtitiis ng tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Lumilinaw yung tubig na dating napakalabo at unti-unti nakikita ko yung mga pangako ng Diyos na sinabi niya, pinangako niya sa kanyang lingkod. Unti-unti, nakikita ko po ngayon na tinutupad niya unti-unti kung anuman yung ipinangako niya. Tapat ang Diyos sa lahat ng kaniyang pangako. Tayo lang po minsan hindi nagiging tapat. Napakahusay ng kaaway, napakahusay ni Satanas. Ilalagay niya sa isip mo, ilalagay niya sa damdamin mo, walang nangyayari sa ginagawa mo, huminto ka na, walang nangyayari sa buhay mo. Ibabaon ni Satanas ang mga bagay na negatibo sa kaisipan at damdamin habang tayo nagtsatsaga, habang tayo naglilingkod, habang tayo nagtitiis sa lahat ng ginagawa natin, hindi para sa atin, kundi para sa Diyos. But the more na ito ay na-overcome natin, nanatili tayong matyaga, nanatili tayong nagtitiis, makasusunod tayo lalo't higit sa kalooban ng Panginoon. At kapag nasusunod natin yung kalooban ng Panginoon, ang sabi ng Hebrew chapter 10, verse 36, mararanasan natin ang lahat ng ipinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kapatid, ang susi lang, always be patient. Napapagal ka na, nanghihinawa ka na, nagsasawa ka na, ang dami mong nakikitang negatibo, ang dami mong naririnig na negatibo, ang dami mong nararamdamang negatibo. Kapatid, you need to forget all of that. Magpatuloy ka lang na humakbang, sumunod ng may katsagaan, may pagtitiis, at the end of the day, makikita mo ang napakagandang plano ng Panginoon Diyos sa buhay mo at sa buhay nating lahat. Praise God! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ano ang dapat gawin kapag may tiisin sa buhay? Sabi ng James chapter 5 verse 13, may tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya.
Kapag tayo may pinagdadaan ng mga tiisin, kalungkutan, ang lagi lang pong susi, tiklop tuhod na tayo ay makipag-usap, ipagkatiwala ang lahat ng ating dinadala na lungkot at tiisin, kapagalan, kapaguran sa harapan ng ating Panginoon. Diba? Naalala niyo po yung sabi ng Panginoon sa Matthew 11 verse 28 up to following verses? Sabi ng Panginoon, halika kayo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, sa inyong pasanin. Handa kong tanggalin lahat yan. Mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. My beloved brothers and sisters, kapag tayo'y napapagod, napapagal, parang nanghihinawa na, parang nagsasawa na, ang susi lang, turn to Jesus. Lapit lang tayo sa Panginoon. Sa diwa ng panalangin, diwa ng papuri, paglilingkod, pagsamba, diwa ng paglilingkod at pagsunod sa Kaniyang kalooban. Huwag na huwag tayong lilihis. Kapatid, kapag napapagod ka, kapag nanghihinawa ka, kapag ikaw'y nagsasawa na, kapag ikaw'y napapagal na huwag kang titigil, sapagkat sa pagtigil mo sa pagsunod sa Panginoon, yan ay isang patibong ng kaaway na ikaw ay unti-unting lulubog sa kumunoy hanggang sa ikaw ay malubog sa isang sitwasyon na karimari-marim na sitwasyon ng buhay. Kapag dumarating sa point ng buhay natin na parang nanghihina ka na, napapagal ka na, nagsasawa ka na, ang susi lang, balik uli tayo sa Panginoon. Magbabad ka sa prayer, magbabad ka sa pagpupurit, pagsamba, patuloy kang maglingkod at sumunod sa Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng mga bagay na yan, ma-overcome natin yung kapagalan, yung kapaguran, yung mga negatibong natin pinagdadaanan sa ating damdamin at isipan. Kaya mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay patuloy lang na maging matyaga, maging determinado, maging faithful sa pagsunod sa ating Panginoon. Next point, do you need joy? Kailangan mo ba ng kagalakan, kasiyahan? Ito po ang dahilan kung bakit ang napakaraming tao ay napakaabala sa maraming bagay. Listen carefully. Bakit ka naghahanap buhay? Bakit ka nagninegosyo? Bakit ka nag-aaral? Bakit ginagawa mo ang maraming bagay sa buhay mo ngayon at talagang pinagpopokosan mo? Sapagkat ang gusto mo at the end of the day, maging payapa ka, maging masaya ka. Pero kapatid, ang tunay na kasiyahan ay hindi maibibigay ng kayamanan. Ang tunay na kasiyahan ay hindi maibibigay ng salapi. Ang tunay na kasiyahan ay hindi maibibigay ng propesyon. Lahat po yan ng mga bagay na yan ay temporal at pangalawa lang na makapagdudulot ng tunay na kaligayahan at kasiyahan sa ating buhay. Pero ang primary source of genuine joy ay magmumula sa ating Panginoon Diyos. Sabi po ng John chapter 10 verse 10. Pakinig po kayong mabuti. John chapter 10 verse 10.
Kaya lamang pupunta rito ang kaaway upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Si Satan or ang Diablo, kaya sa narito sa ibabaw ng mundo, iyan ang tatlong primary purpose niya. Pumatay, magwasak, at magnakaw. Kaya po, ang mga taong nasa ilalim ng authority and power ni Satan, yan po ang mararanasan. Spiritually dead. Mararanasan niya ang patay na pananampalataya at relasyon sa Diyos. Mararanasan niya na nanakaw ang kagalakan at kapayapaan na ipinagkatiwala ng Diyos. Mararanasan niya ang isang wasak na relasyon at pamilya sa harapan ng Diyos, sapagkat ang hinayaan niyang maghari at magkontrol sa kanyang buhay ay walang iba kundi si Satan. Pero ang sabi ng Panginoon doon sa John chapter 10 verse 10, na parito ako upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ito po yung hindi po naintindihan, hindi po naunawaan ng napakaraming tao sa ibabaw ng mundo. Ang tunay pong satisfaction na makapagbibigay ng tunay na genuine joy sa buhay natin, hindi po ang kayamanan, hindi ang mundo, hindi ang mga bagay sa mundo, hindi ang ating pangarap, bagamat yan ay mahalaga. Pero ang pinaka makapagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan ay walang iba kundi ang ating tamang pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Kapagkat siyang may sabi na parito ako upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya ang bawat isang tao na totoo, na talagang nakilala, sumusunod, pinapanginoon, sinusunod si Jesus Christ, mararanasan niya ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Do you need joy, brothers and sisters? Mararanasan natin ang genuine joy hindi sa barkada, hindi sa mundo, hindi sa social media, hindi sa ating mga pangarap. Bagamat lahat yan ay kailangan natin, dapat tama lang ang ating approach dyan. Pero ang tunay na makapagbibigay sa atin ng genuine joy, genuine happiness, walang iba yung ating tamang relasyon sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, napakasarap na dumating sa point ng buhay ng bawat isa po sa atin na para bang habang ginagawa mo ang maraming bagay, pero parang hindi ka na naghahanap. Parang hindi ka na nag-aalala. Parang hindi ka na nalulungkot. Parang hindi ka na nag-iisip sa mga bagay na pwedeng mangyari. Bakit? Kasi nasa iyo na yung pinaka-the best na makapagbibigay na kasiyahan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito po yung isa sa napakalalim na kahulugan ng tunay na merong isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yung bang kahit nasaan kang lugar, saan ka ipinadala ng Panginoon, kahit ano ang ginagawa mo, hindi mo na makuhang mag-alala, hindi mo na makuhang matakot, hindi mo na makuhang malungkot. Bakit? Kasi nasa puso mo ang Panginoon. Nagpo-flow ang tunay na genuine joy sa pagkatotoo mong tinanggap si Kristo. Amen? Hindi na kailangan na mag-alala ka, malungkot ka, mabalisa ka. Kasi sabi nga ng Panginoon, na parito ako upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sinasabi natin, ibinukas natin yung ating mga puso at hinayaan nating maghari, pumasok sa ating buhay ang Panginoon. But after that, lagi kang nalulungkot, lagi kang nababalisa, lagi kang nag-aalala sa napakaraming bagay. Sinasabi mong, nasa iyo ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon,
Kaya siya narito upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi ko po sinasabing hindi ako nag-aalala. Hindi ko po sinabing hindi ako nag-iisip ng maraming bagay. Pero, ang lagi ko pong first priority na iniisip, nasa akin ang Panginoon. May problema, mas malaki ang Panginoon ko na kinilala at tinanggap. May pangangailangan, meron akong Panginoon na magpo-provide sa lahat ng aking pangailangan. Kaya, hindi po ako kinakain ng intindihin at pag-aalala sa buhay, sapagkat alam ko kung sino yung nangakong Panginoon na tinanggap ko at pinaglilingkuran ko na nangako na siya ang bahala na magpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. At nangako na magbibigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya mga kapatid, saan ka man dalhin, nasaan ka man, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang pinagdadaanan mo, kapag alam mong panghawakan kung sino yung nasa puso mo, na ang dulot nun ay isang buhay na ganap at kasiyasiya, hindi ka kakainin ng kahit anong kalungkutan at hindi ka madidepress sa iyong buhay. Alam niyo po ba ang napakataas na case ngayon sa buong mundo? Depression. Depression ang napakataas na case ngayon sa buong mundo. At ang promotor niyan walang iba kundi si Satanas. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng depression? Alam niyo ba kahit mga kabataan dumadaan po sa matinding depression, anxiety. Alam niyo po ba yung anxiety, yung meaning nun? Yung nanginginig ka na sa nervyos, takot dahil sa sitwasyong iniisip mo. Marami pong ganyan tao, ganyan. Kinakain siya ng takot, binabalot siya ng takot, pangamba, pag-aalala. At yun ang ayaw ng Panginoon na maranasan po natin mga kapatid. At kapag ang tao ay na-depress, diyan po magpapasimula na yung taong yan dahil depressed, hindi na po yan makukuhang magbasa ng Bible, hindi na po yan makukuha na manalangin, hindi na po yan makukuha na makipag-usap, hindi na po yan lalabas, ayaw na po yan makipag-usap. Minsan po yung mga tao na di-depress, ang gusto puro kain. Minsan po ang tao na di-depress, ang gusto po minsan nasa kwarto lang. Minsan po ang tao na di-depress, ayaw na pong lumabas, ayaw na pong magtrabaho. Ayaw na pong mag-aral, ayaw na pong makipagkwentuhan. Lagi na lang pong nasa loob ng bahay. Yan po yung mga taong nadidepress. Wala na pong iniisip na maganda sa kanyang buhay. Balot na po ng takot, pangamba, pag-aalala yung kanyang sarili. Yan po yung depression. At kapag sumobra na po yung depression, may bubulong po sa kanya, tapusin mo na yung buhay mo, magpakamatay ka na. Yun po yung sinabi ng Panginoon, na parito si Satanas upang pumatay. Spiritually dead, physically dead, papatayin ni Satanas ang bawat isang tao, even ang mga manampalataya, even ang lingkod ng Diyos. Si Satanas po ang kanyang pinupuntirya, unang-una yung mga lingkod ng Diyos. Bibigyan niya ng matitinding pag-aalala, depresyon, mga negatibong kaisipan upang ang lingkod ng Diyos na ito bumitaw na, wag nang magpastor, mamuhay na lang sa magulong sanlibutan, sapagkat ayaw ni Satanas na merong mga taong ginagamit ang buhay para mag-sacrifice, para ipangaral, para maghayag, para umakay ng maraming tao tungo sa kaliwanagan. Ayaw po yun ni Satanas. Kaya bibigyan niya po ng matitinding alalahanin. I-depress niya po hanggang sa dumating po sa matinding pagtakot, pag-aalala sa buhay, hanggang dumating po sa puntong magpakamatay na lang. Pero sabi ng Panginoon, na parito ako upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sino po makakaranas nun? Yung mga taong tunay na tinanggap si Jesus.
kahit napapagod, nahihirapan, napapagal, nagpapatuloy na maging matyaga, nagtitiis dahil alam niya na ang Panginoon ang kasama niya. Kinukuha ang kasiyahan, katyagaan, kagalakan sa ating Panginoon. Mga kapatid, we need to understand na ang tunay po na genuine joy ay mararanasan lang mula sa ating Panginoon. Habang may ginagawa tayo ng mga bagay sa mundong ito na hindi para sa atin, kundi para sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun ang tunay na kasiyahan. Habang ginagawa mo yun, kahit napapagod ka, kahit napapagal ka, kahit nagtitiis ka, kahit nahihirapan ka, pero alam mo yung ginawa mo na yun, hindi para sa iyo, hindi para sa kanino pa man, kundi kaya mo ginawa yun para kay Lord. At the end of the day, ang turn back nun, kasiyahan. Habang nagagawa natin ang isang bagay na kaya mo ginagawa yan ng buong katapatan, may katyaga at pagtitiis dahil yan ay para sa Panginoon, ang balik po sa atin nun, kapayapaan, kasiyahan. Tignan niyo po mga kapatid, pasanin niyo po minsan, kapag hindi mo nagawa ang isang bagay na alam mo yung bagay na yun ay para sa Lord, ano po mararamdaman mo? Ano po mararamdaman nyo? Parang mabigat, di po ba? Pasanin niyo po minsan, yung ikaw ay alam mo yung ginagawa mong pagdalo sa gawain, even pagkalinggo, alam mo kapag iiwanan mo ang lahat dahil alam mo yung araw ng linggo para kay Lord, pasanin niyo po, pagkatapos po nung ating pagdalo paglinggo, kahit iniwanan mo ang lahat, pasanin niyo po, parang may kakaiba sa damdamin, puso at isip natin. Parang ang sigla natin, parang ang gaan natin, para po bang ang payapa ng isip mo. Bakit po? Kasi nagawa mo yung bagay na hindi para sa iyo, kundi para sa Panginoon. Pero pansinin po, hindi ka nakadalo. Inuna mo yung mga bagay na hindi para sa Lord, para sa sarili mo. Inuna mo yun. Pero alam mo yung araw na yun, yung oras na yun, nagpupuri, nag-aaral, nakikinig ng Word of God, pansinin po, parang balisa ka. Parang ang bigat. Nagawa mo yung bagay na gusto mong gawin na hindi para kay Lord, pero alam mo yung hindi mo nagawa ay hindi mo nagawa para kay Lord, pero parang may kulang. Di po ba? Kasi nga po ang tunay po nakapagbibigay ng satisfaction, genuine joy sa atin, the moment na lagi nating inuuna yung mga bagay para kay Lord. Kaya pansinin niyo po yung mga Kristiyano na laging inuuna yung mga bagay kay Lord. Pansinin niyo po, hindi sila tumatanda. Lagi silang masigla. Lagi silang malakas. May kapayapaan, may kapanatagan. Bakit po? Kasi po, nagmamanifest yung pangako ng Panginoon na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kapag lagi kang suok ng divine presence ng Diyos, magre-reflect sa aura mo in and out of your appearance yung kapayapaan, yung kasiyahan na nagmumula sa ating Panginoon. Pero pansinin niyo po yung mga Kristiyano na nagbalik sa mundo ng bisyo, nagbalik sa masamang pamumuhay. Pansinin niyo po ang magiging aura nila. Physical appearance pa lang makikita mo na walang-wala yung presence ng Diyos sa kanyang sarili. Hindi mo maipipinta ang aura ng kanyang mukha. Bakit po? Kasi po siya po ay babad na sa mga gawain ng makamundong bagay na hindi na para sa Diyos. Kaya mga kapatid, ito po ang tunay na sikreto ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Na alam mong nasa iyo na ang Panginoon, naghahari na ang Espiritu ng ating Panginoon Diyos sa buhay mo, sa buhay nating lahat. At kaya ang ginagawa mo ngayon, iniiwasan mo ng mag-alala, iniiwasan mo ng mag-isip ng mga bagay na negatibo sapagkat hinahayaan mo at ipinagkakatiwala mo na sa Panginoon Diyos
ang lahat ng bagay sa buhay natin kasabay ng ating pagpapatuloy na pagsunod ng buong kapakumbaba at katapatan sa kalooban ng ating Panginoon. Yan ang isang tunay na buhay na ganap at kasiyasiya. Si Jeremiah, si Prophet Jeremiah, pansinin niyo po, ano ang primary source na pinagkukunan niya ng kasiyahan sa kanyang buhay? Tingnan niyo po, sa aklat po ng Jeremiah 15 verse 16, sabi po ni Jeremiah, nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po yung primary source na nakapagbibigay ng kasiyahan, kagalakan, kapayapaan sa buhay ni Jeremiah? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mamamatay si Prophet Jeremiah kapag hindi siya nakapagbulay-bulay, kapag hindi niya naranasan ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, sapagkat ito ang pinagkukunan niya ng kasiyahan sa kanyang buhay. Kaya pansinin niyo po mga kapatid, kahit anong sitwasyon, kahit anong bigat ng sitwasyon ng isang tao, pero minsan nakapunta siya sa isang lugar na kung saan ipinangangaral ang purong salita ng Diyos. Kahit bigat na bigat siya, aalis siya sa lugar na yon na merong kapanatagan, kapayapaan. Bakit? Kasi iyon ang dulot ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. The Word of God is a very powerful. Napaka-powerful po ng Word of God, mga kapatid. Maraming tao gusto na magpakamatay, pero nang may mabasa doon sa isang billboard, God loves you. Gusto na magpakamatay ng taong ito, pero nabasa niya, God loves you. Mahal ka ng Diyos. Bigla na lang humagulgol, umiyak. Sapagkat nabasa niya ang isang quotation na mula sa Bible, mahal na mahal ka ng Diyos. Very powerful po ang Word of God. Ito po, naniniwala ako, ito ngayong pakikinig nyo ng salita ng Diyos. Alam ko po, kanina pa lang, ang banal na Espiritu ay gumagalaw at kumikilos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Namomotivate tayo, sina-challenge tayo ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ganyan po kapangyarihan ng Word of God. Hindi po ito mawawalan ng kabuluhan sa bawat pagkakataon na ito po ay napapakinggan natin. Ito po ay sina-challenge tayo. Naalala ko po yung YouTube channel natin, kapag lahat po ng comment doon, binabasa ko po yun. Isa-isa ko pong binabasa hanggang ngayon. Maraming comment doon, Pastor, salamat. Sapagkat nakita ko po yung YouTube channel po ninyo. Nang dahil po sa pakikinig ko, panonood ko po sa inyong channel, ang dami ko po natututunan. Dati po hindi ako sumasamba, hindi ako nagpupunta ng church. Ngayon po, ako po'y aktibo na po sapagkat ako po'y napagpala sa akin po napakinggan sa inyong channel. Ang dami pong ganon na mga comment. Basahin niyo po ang mga comment section sa ating YouTube channel. Karamihan po doon nagsasabi na napagpapala sila, nabibless sila. Bakit po? Kasi yung salita ng Diyos ang gumagalaw at kumikilos sa buhay nila. Instrumento lang po tayo bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya napakapalad ng bawat isa po sa atin na sa ating kapanahunan, malaya po nating napapakinggan. Meron tayong lugar na pwedeng puntahan para tayo po ay makapakinig, makasamba ng salita ng Diyos. At sa panahong ito, dito po natin mararanasan ang tinatawag na genuine joy, genuine happiness na hindi natin matatagpuan sa mundong ito. Alam niyo po, nung ako po'y dali ng Panginoon sa Japan, napuntahan ko po ang magagandang tanawin.
sa bansang Japan. Doon po mismo kami napasya sa pinaka-city, pinaka-syudad ng bansang Japan, sa Yokohama, Kawasaki, Narita. Yun po yung pinaka-city at syudad ng bansang Japan. Nandun ang magandang tanawin. Pero alam niyo po, hindi po yun ang tunay na nakapagbigay na kasiyahan sa akin. Ang makita ko ang magagandang tanawin sa bansang Japan. Alam niyo po kung saan po ako? Totoo pong naranasan ko ang kasiyahan na kami po ay napunta sa dalawang church, sa Assembly of God, sa Chiba at sa Kawasaki. Na habang kami ay nagpupuri pa lang, grabe po yung presence ng Lord, grabe po yung worship ng bawat isang mga kapatid doon po sa Chiba, Assembly of God, na kung saan ako po ang speaker, at doon po sa sumunod, doon po sa Kawasaki AOG, Assembly of God, na kung saan si Paring Melchor ang speaker. Grabe po yung pag-worship, grabe po yung Word of God, grabe po yung presence ng Lord. At yun po yung pinaka-the best na masasabi ko po na naranasan ko yung kasiyahan nung ako po ay nasa bansang Japan. Hindi yung lugar na aming mga pinuntahan. Alam yun ng Lord. Di ko kayang ipagpalit yung magagandang tanawin doon sa divine presence ng Diyos na kung saan kami nandoon na sama-samang sumasamba at idinideliver ang salita ng Diyos. Pangalawa lang po yung mga lugar na pinasalan namin, ipinasyal kami. Pero ang pinaka-the best na senaryo ay yung maranasan ang presence ng Panginoon. Mga kapatid, sa oras na ito, ang tunay po na genuine joy magmumula lang sa ating Panginoon. Kaya wag na wag natin palalampasin na lagi natin inuuna ang kalooban at nais ng Panginoon sa ating buhay. Tingnan niyo po si Solomon. Si Haring Solomon po, ang naging pinakamayamang tao, hari, sa kasaysayan ng mundo. Mula noon until now, wala pa pong nakabibreak sa kayamanang tinamasa, karangyaang tinamasa ni Haring Solomon. Wala pa po. Para lang pong mga bato sa kanyang harapan, ang mga ginto, ang mga pilak, hindi pinapansin. Ang mga ginto, 25 toneladang ginto taon-taon, dumarating sa kanyang kaharian, buwis lang ng bawat hari sa iba't ibang bansa. 25 tonelada, ibig sabihin 25,000 kilograms na purong ginto, buwis lang sa kanya ng iba't ibang mga hari, taon-taon. Sino po ang makakaranasan hanggang ngayon? Wala na. Ang kanyang upuan, ang kanyang mga kubyertos, ang kanyang mga gamit, puro ginto, purong ginto. Ang kanyang pinagawang templo, mga dingding ay kahoy na matitibay, merong pong tapal na purong ginto ang mga dingding, ang mga kisame na kanyang pinagawa na templo para sa Panginoon. Sino po makapagpapagawa ng ganun? Grabe ang yaman ni Haring Solomon. Nagpagawa siya ng malaking mga palasyo. Nagpagawa siya ng napakagandang mga hardin. Napakarami niyang mga tauhan. Araw-araw ang pinapatay na baka, libo-libo, tupa. Parang laging grabing piyesta araw-araw. Mga ordinaryong mga araw lang, pero grabe ang mga kinakatay ng mga masarap na mga karne. Pero alam niyo po, kahit nakahiga sa kayamanan, napaka-impluwensyang hari, alam niyo po ba, naintindihan ni Solomon ang tunay na makapagbibigay ng kasiyahan sa kanya. Hindi pala yung ginto, hindi pala yung katanyagan, hindi pala yung kanyang kapangyarihan, hindi pala yung kanyang mga tauhan. Alam niyo po, sabi niya sa Mga Ngaral chapter 2 verse 25, sabi ni Haring Solomon, kung wala ang Diyos,
walang kasiyahan ang sinuman. Grabe. Grabe po. Siya po ang merong karapatang magsalita niyan sapagkat siya lang ang tanging nakaabot sa napakataas na pedestal ng napakatinding karangyaan at kapangyarihan at kayamanan. Pero hindi niya sinabi ng tunay po nakapagpasaya sa kanya at nakapagpaligaya ay ang kanyang mga tauhan, salapi, ginto, mga asawa, mga alipin. Naunawaan ni Solomon, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Mga kapatid, makamit man natin ang lahat ng ginto, kayamanan, maabot man natin ang pinakamataas na posisyon sa ibabaw ng mundo. Pero kung ito ang magiging dahilan na tayo ay mapapalayo, mawawala ng panahon sa Diyos, sasabihin ko sa iyo kapatid, ikaw ang pinakamalungkot na tao na bubuhay sa ibabaw ng mundo. Hindi po tayo kayang bigyan ng malalim na kasiyahan ng salapi, katanyagan, kapangyarihan, kayamanan ng mundo. Sapagkat sinabi ni Solomon, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Kaya kapatid, napakapalad mo. Bakit ko po sinabi napakapalad ninyo? Sa kabila ng inyong kaabalahan, sa kabila ng lahat ng inyong ginagawa sa buhay, sa kabila ng lahat ng mga bagay na inyong pinagpopokosan, pero ngayon, narito ka. Dahil inuuna mo ang Panginoon. At dahil inuuna mo ang Panginoon, ang tunay na kapayapaan at kasiyahan ay dadaloy sa puso at isip mo, kapatid.